In 2009, we founded the United Artists for Cultural Conservation and Development of Biñan with Mayor Len Alonte as our honorary chair. Dahil po ako ay nahinga ng tulong ng ating mayor na gumawa ng paraan upang maipagtanggol natin ang pag-dismantle ng Alberto Mansion, kinailangan ko pong mag-research ng tungkol dito. Ang sabi po sa akin, ang dahilan kung bakit ayaw itong i-approve ng munisipyo pa po noon ng Biñang ng engineering ay dahil nga ayaw po nating mawala ang isang magandang strukturang ito na matagal nang nandirito sa landscape po ng Biñang Laguna. Kaya lamang po, nung ako po ay nagsaliksik tungkol dito, hindi ko naman po alam kung ba't din dumarating po mga impormasyon sa atin ng ganong kadali, na pag-alaman po natin na ito po pala ay ang bahay, ang dating bahay po ni Teodora Alonso, ina ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ang kanya pong ama na si Lorenzo Alonso de Alberto, ang siya pong dating nanirahan sa bahay na ito, na dati po rin namang mayor, nakatumbas po ng mayor ng kapanahonan niya, ng bayan ng Biñang, ng kapanahonan po ng Kastila. Dito po pinaniniwalaan namin na sa pagiging mayor po ni Lorenzo Alonso Alberto noong taong 1844, umuwi po ang mag-ama sa bayan ng Biñang at dito po siguro nakilala ni Francisco Mercado si Teodora. Siya po ay 17 taong gulang ng mga kapanahonang yun. Lumipas po ang 3 taon at sila po ay ikinasal at nanirahan ang mag-asawa sa bayan ng Calamba. Naging maingay po ang ating pakikipaglaban para wag pong mailipat ang bahay na ito sa Las Casas sa Bataan. Ngayon, dyan na pong bigla't dumating nga po ang mga networks po ng mga kapanahonang pong iyon. Ito po ay mga Enero ng taong 2010. At nagsimula nga po ang ating pakikibaka upang tutulan ang paglipat ng bahay. Hindi po ito nakakuha ng permiso sa ating mayor at sa City Engineering Office. Bagamat ganon, nagpatuloy po ang pagbaklas ng bahay sa loob. Tinanggal ang mga swelo, ang hagdan, at ang iba pa po nitong mga parte. Naiwan po ay ang shell ng bahay, ang bubong at ang kanyang mga walls, at nahukay din po ang kanyang mga pundasyon. Nang dahil po dito ay naging mahuna ang bahay, at kaya nga po nang lumipas ang ilang taon, gumiba ang bahay noong October 22 in 2012. Nagkaroon kami ng conversation ni Dr. Santa Maria that we wanted sana nga to put up a non-government organization in the city of Biñan, specifically for performing arts and cultural heritage. So, yun. So, nag-meeting kami. So, doon na nga pinanganak yung United Artists for Cultural Conservation and Development. And then, so habang tinatayo namin yung grupo, of course, kumausap kami ng iba't ibang tao who can help us sa mga cause namin. And we are very glad na maraming tumulong sa amin para maitayo yung grupo. But then, I think baka wala pang 2 months, hindi na familiar sa dates eh. Baka wala pang 2 months, Mayor Len then called Dr. Bimbo kasi parang she wanted na matulungan ang city government because parang nabalitaan nila na ginigiba na nga daw yung Alberto Mansion. So, during that time, kasi medyo nakapasok kasi ako dun sa bahay. Nakapasok ako sa bahay when I was still a college student enrolled in Rizal class. So, nakapasok na ako sa bahay. So, medyo familiar ako dun sa loob ng bahay. And then ako, personally, nagtaka ako kasi parang nung pinasok
pinasok ko yung bahay, which was siguro months lang before namin itayo yung new ACCD. The house was really in perfect condition. The house was really okay. The house was really, tanda ko pa na parang bagong floor walk siya, naka-maintain siya. So, yun yung nare-remember ko sa bahay. Kaya parang nagulat ako na bakit ginigiba yung bahay. So, yun na nga. So, napag-usapan namin ni Dr. Bimbo na parang sabi niya, bakit di mo try na bumalik dun sa bahay and tingnan mo kung totoo nga na ginigiba siya. And true enough, I went there. So, ginigiba na nga yung bahay from the inside. And then, napagkwentuhan nga namin na parang, okay, nagsisimula pa lang yung grupo natin, tutulungan natin yung city government. Hindi kaya parang hindi maganda yon na for a starting group na magkakaroon agad tayo ng maraming kaaway. Because we know na mapapalaban kami doon sa issue na yon. But then we agreed na kung hindi namin gagawin, walang gagawang iba because we are the only known cultural group then. And of course, may tulong naman kami from the city government of Biñan, which was headed by Mayor Len then. Dahil sa issue na yan, kung saan-saan kami nakarating, nagkaroon kami ng mga interviews with major TV stations, radio, meetings with the descendants of Rizal, and then we also had play for Teodora Alonso because it coincided, the issue coincided nga with the death centenary of Teodora Alonso, which nalaman nga namin from the research that the Alberto House was the ancestral house of Teodora Alonso. And then, nagkaroon kami ng takbo pala sa Alberto for heritage conservation, and then the forum, and many, many more. Pinakamalaki, I think, would be yung na-feature ito sa Eyewitness. So, because of Eyewitness, maraming naging interested na mga schools to carry on the advocacy. And we are very glad that this cause for the restoration of Alberto House became very, very successful in a sense that naging aware ang mga taga-Biñan hindi lang sa importance ng Alberto House, kundi sa importance ng iba pang built structure sa lungsod ng Biñan. Pumunta kami sa Biñan, kung saan nakatira ang mayamang pamilya ni Teodora. Ayan na yung giba. Dito ko nakilala si Dr. Bimbo Santa Maria na matagal nang nagsasaliksik tungkol sa buhay ni Rizal. The Yuchenko Group are building these trellises around the house when the house is already being torn down. Dinala niya ako sa lumang mansyon ng pamilya Alonso de Alberto. Isa si Doc sa mga kumikilos para pigilan ang paggiba ng makasaysayang bahay mula sa lupang kinatatayuan nito. Rizal's, yung pagiging hero niya, malaking naging role ng kanyang ina. And then you hear people, yung bahay ng Alberto, hindi naman pala kay Rizal, sa nanay lang. How can you say lang? Nanay lang. That hurts, for a woman who has sacrificed a lot for her son, for her family, and for the whole country. Dahil kung wala nga si Rizal, walang pupukaw sa kaisipan ng ating mga kababayan nang dapat magkaroon ng pantay na pagtrato. So during that time, Mayor Len, through the Sanggunian of course, appropriated a certain amount para mabili yung bahay. Pero yun nga, parang hindi kasi nakipag-cooperate yung owner, and Mr. Alberto already have parang existing plans for the bahay. So, na, of course, hindi niya i-restore, baka gagawin atang mall. Pero, kaya hindi nag-materialize yung pag-expropriate na yon ng property. So, hindi naman iniwanan ng city government at ng UACCD yung advocacy para sa Alberto House. In fact, parang every June 12, June 19, December 30, ini-invite pa rin kami na magbigay ng talk para ipakita sa, well, not just in Biñan, in Laguna, kung saan-saan kami nakarating para magkaroon para maipakita namin sa ibang lugar yung importance ng piece of history na ito.
And it was also during that time na bagong pasa yung National Cultural Heritage Act of 2009. So, Republic Act 10066. Napakalungkot pong isipin na ang isa pong istruktura, kaakibat nito ay ang kanyang kasaysayan, ay mawala sa ating bayan ng Binyang. Naniniwala po kami ng mga heritage conservation advocates na ang bahay ay dapat pong ma-preserve sa kanyang kinatatayuan. Bagamat maganda, maari po ang layunin ni Ginoong Kusar na ito'y mai-restore sa Bataan. Ngunit kapag ito'y nawala sa kanyang kinatatayuang orihinal, kasabay pong nawawala nito ay ang kanyang kasaysayan. Civil society do not want na yung Alberto House ay maalis sa Binyan because ang Alberto House, of course, is sa Binyan. At ang sa Binyan ay sa Binyan dahil iyan ay kasaysayan ng Binyan. Pag nakalipat yan sa Bataan, Bataan will gain one piece of history and the Binyan will lose one. Ang kultura ay ang kaluluwa ng bawat bayan. Ang kasaysayan ng Bahay Alberto at ang kasaysayan ng mga pamilyang tumira dito na may kaugnayan sa ating pambansang bayani ay isang kayamanan ng bayan o lungsod ng Binyan. Ito ay para sa bayan. Ang bahay na ito ay sa Binyan, kaya kailangan manatili ito sa Binyan. Nais ko pong maipahatid sa inyo ang kahalagahan ng ating kasaysayan. Ito po lamang ang mananatili nating basihan ng ating kultura at kwento ng tungkol sa bayan ng Binyan. At kung paano po nagkaroon ng koneksyon ang isang kinikilalang bayani na si Dr. Jose Rizal sa bayang ito ng Binyan. At present, we are just very glad na hindi iniiwan ng city government itong laban na ito para sa Alberto. Not just for ourselves, not just for the city government's sake, but for the sake of the future Binyanenses who will be proud and who should be proud of their historical heritage. Nais ko pong magpasalamat in behalf of the cultural advocates of the city of Binyan, not only of Binyan but of the whole country. Sa lahat po ang Heritage Conservation Society at ang iba pa po nating mga nakasama sa pakikibaka upang maipaglaban natin ang Bahay Alberto. Ito po ay unti-unting nagkakaroon po ng katuparan sa pamamagitan ng ating punong lungsod, Attorney Arman Dimagila. Kung wala po kayong mayor, hindi po mangyayari ang lahat ng ito. Malaking pasasalamat sapagkat ang inyo pong mga ipinangako noon ay inyo pong tinutupad ngayon. Hindi po namin malilimutan kung tayo ay magiging successful dito sa ating advokasya na ibalik ang Bahay Alberto na kayo po ang natatanging individual na naging dahilan upang ito ay maisakatuparan. Mabuhay po kayo, Mayor Arman Dimagila, at ang inyong puso para po sa conservation ng atin pong heritage.